Ang isda ay nahuhuli sa sariling bunganga. Na-contempt si Ambassador Sinungaling. Bakit kaya? So eto po yung mga naunang kasinungalingan niyang huling-huli kahit grade 1. Panoorin natin Oh, we are winning! Go DDS! Ay, hindi pala ako DDS. Alamin natin ang katotohanan. Bumalik tayo sa PCTC. Nabanggit po ninyo, Executive Director, na sangkatutak ang pinadalan mo ng kopya nitong diffusion order, nitong CPNP, PNP natin, NBI, BI, DOJ. Pinadalan rin ba ninyo yung Special Envoy on Transnational Crime? Hindi po siya nasama sa pinadalang ko. Kasi Ambassador Lacanilaw, hindi niya Hindi, wala po siyang natanggap to. Ano ba ang papel ng Special Envoy sa transnational crime? Very familiar po kami sa PCTC kasi yung batas niyan na kami ang nag-akda. Ang tanong ko lamang, ano ba ang papel ng Special Envoy? Kasi Special dati kayo Envoy po din ay natin, Special Envoy. the good ambassador is a representative of our country in several international fora representing the interest of the Philippines. He has, to a certain extent, diplomatic stature. And Ambassador nga ang titulo po ninyo. Totoo po yun. Ambassador ka rin nung Special Envoy kayo? Nung araw po, nung araw. General Alcantara. Opo. Ambassador rin po Opo. ang Nung araw po ay ako'y ambassador din at concurrent in charge of PCTC. Kasi ang pagkaintindi ko, hiwalay yung Special Magkahiwalay po, Envoy. magkahiwalay. Hindi siya directly under PCTC. Tama po ba? Nga magkahiwalay Mamaya si Buying sasabat diyan. Special Envoy po ay nakakatulong sa akin dahil nababawasan po yung trabaho ko to represent our country. Para hindi ka biyahe ng biyahe. Medyo totoo po yun. Okay, so Ambassador, hindi kasi namin masyadong kabisado yung posisyon ninyo. Saan ang opisina ninyo? Madam Chair, ang office ho namin, the same Kalbo! Basta kalbo! Mahirap pagkatiwalaan basta kalbo. sorry. Kalbo pala si Senador Bato. with the PCTC, same building ho kami. Paliwanag ko lang ho ng short yung opisina din ho namin. Ang Special Envoy ho for Transnational Crime, ang Philippine Center Sino to? Lacanilaw? of Transnational Crime, which is the Interpol NCV Manila, sila po yung aming secretariat at yung operational partner. So may opisina po kayo? Wala? Meron po, nasa taas po Ilan kami ang tauhan nyo? If I'm not mistaken, around 15. And then kasama ninyo sa pag-representar sa Pilipinas sa iba't ibang lugar? Opo. So kung hindi sa ilalim ng PCTC, Ito na. ang Special Envoy, aling department kayo? Sorry, Madam Chair. Hindi naman kayo PCTC, so aling department kayo? DFA? Hindi po. Ambassador kasi ang aming pong opisina, OSETC and PCTC, are all under the Office of the President. Pero hiwalay kasi hindi naman kayo under the PCTC. Ano? Hindi po. Ang PCTC po ang aming secretariat. Sila po yung operational arm namin. Pangalawang beses, magkahiwalay. Mamaya si Buying, nag-isa na po kasi. Mga sinungaling. Kalbo! What are the functions? Like you said earlier, you represent the Philippines in different fora. Is that correct? Yes, ma'am. I see. What is the role that you actually played in the arrest of PRRD and his transport to The Hague? Anong papel po ninyo doon? Kasi lumalabas yung pangalan ninyo sa resibo at yung pag-turnover. Opo. Hindi lang sa resibo. Ang daming pinirmahang dokumento. Staff, ipakita lamang. Kalbo! Ito, yung transfer of custody, surrender and transfer, andyan po. At kayo po ang nakapirma. At alam ito ni Secretary Senator Cayetano. Bakit kayo ang nakapirma? Opo. Ano po yung papel ninyo Ganito doon? po yan. Ma'am, I was there to oversee the smooth arrest of the former president. Now, So, nandun kayo sa Villamor? Opo, makikita niyo naman po dun sa mga videos na lumabas. Hindi ko po maalala kasi hindi ko kilala yung mga taong Opo. doon. Hindi ka kilala, kalbo! Ngayon, doon naman ho Madam sa... Chair, excuse me, Madam Chair. Senator Bato, please. Since when naging function ng Kalbo! Special envoy yung pag-oversee ng operations, ng pag-aristo? Kasi, I'm sure, special envoy ka, trabaho mo is outside. Envoy ka doon para mag-represent. Pero when Hindi it po, comes to operational matters, kailan naging hindi po trabaho mo hindi- yung pag-oversee ng operations? hindi po ako nag-oversee ng operations. Kakasabi mo palang nag-oversee ka. Ipaliwanag mo yang kalbo! Yun lang hong sitwasyon dahil ang PCTC ay ang aming secretariat and operational arm. Not even the PCTC, I suppose.
Because PCTs is, sila lang nagkukontrol ng NCB. Yes, Di ba? opo. O, sila nagkukontrol ng secretariat. Opo. Pero Opo. Sila po yung secretariat namin. Pagdating sa Interpol, halimbawa, ganito, meron tayong General Assembly ng Interpol. Sino nag-head of delegation? PCTC. PCTC? PCTC. Ikaw, General Marbil, hindi ka pa ba nag-attend ng national, yung General Assembly ng Interpol? Sir, umattend po last year po. Last year. Opo. Umattend, nag-extend, pero hindi nag-adik. So, sinong head of delegation? Ang nandun po si General Alcantara po ang kasama po namin. Because when I was the Chief PNP, lahat ng ang head of delegation, yung Chief PNP. Tapos, head of delegation ng ibang bansa, yung uniform talaga na police agency ng kanilang lugar. Kaya yun yung alam ko, ha. Kasi yung PCTC naman is NCB lang ito. Sila yung NCB. Pero when you say police agency, Chief PNP talaga ang head niya, di ba? At nagkakaroon ng General Assembly, kayo ang nandoon, di ba? Actually, sir, dun sa ibang country, sir, Ay, teka lang. Tingnan yung resibo dito. Yung sulat kamay. Ano to? Blanco? Tapos sulat kamay. Sulat kamay. ang police lang, ang isa lang po ang law enforcement nila. So, usually ang the head is the chief ng national police nila. But Correct. in our country, we have so many law enforcement agencies coming from the NBI, the Philippine National Police, of course, ang kasama po namin Kaya nga immigration. Kasi makita mo, di ba? Pag Interpol General Assembly, hawak kamayan lahat ng mga chief puro uniformado yan eh. Puro mga chief ng police agency nila, di ba? Kaya nakakagulat sa dinami-dami ng police agency na sinabihan ni General Alcantara sa NBI, si Chief PNP, sabi rin ni General Torre, bakit biglang civilian at hindi kasali sa law enforcement ang nag-oversee? Ano po ba ang ibig sabihin ng oversee? Baka naman si Ambassador, Nostradamo. Nakita niya yung future. Pumunta siya doon kahit wala siyang natanggap na dokumento. Alam niya, Nostradamo nga eh. Di ba, Lord Declare? Ma'am, kasi nga ang PCTC is our partner, our secretariat. I was there to oversee lang the PCTC, which is Oversee them? which is the Interpol NCB Manila. Madam Hindi, Chair. teka muna. Ang lakas mo naman. Ikaw yung mag-oversee? Ambassador, special envoy, ambassador. Lakas mo, kalbo. Nalilito ako, di ba, nandun ka. Bakit alam mo nang itatangay sa ibang bansa? Hindi po. Nostradamo, oo, alam mo. Hindi po. Anong ginagawa mo doon? Na-serve na, nabigay na yung kopya sa lahat. Anong ginagawa mo doon? Anong ginabangan mo? I was there to assist the executive director, ma'am. What's the exact Ang galing niya, no? Walang siyang natanggap na kahit ano. Pero nandun siya. Nostradamo nga, alam niya yung mangyayari in the future. Ito yung totoong Nostradamo, oh. Claire Castro. executive director in Villamor? Naroon po ako. I was in the plane and I was in the 250 in Villamor. Even without a red notice, nandun na kayo, nag-aabang na. I had a red diffusion po. Yes, but the I had a diffusion, we copy. have already said ad infinitum that this is not an arrest warrant, di ba? Yes, Paliwanag na yun. tama Ikaw po yun, nagpaliwanag tama eh. O di, We had a red diffusion. I had to carry it. request for information lang, di ba? Hindi po. Ang red diffusion po is a request, is an international request for international cooperation or an alert. Ang red notice po ay ganoon. Ang diffusion po ay ganoon din. Pareho lang po. Pareho lang ang red diffusion at red notice. Ba't hindi ba pa ang pangalan? Hindi pareho yun. Kasi ang red notice, dumadaan sa Secretary General. Ang diffusion, hindi. So wag mong sabihin pareho lang yun. Mekos-mekos pa. Ganun nga. Kaya nga, Yung diffusion po is resorted to if there is urgency, importance, element of time, kaya po nagiging diffusion. hindi, ang liwanag naman, action to be taken, locate lang eh. Locate lang and possibly arrest with a view to extradition. So, mahaba pang proseso. Ma'am, can I clarify? Yes, Senator. Pa-clarify lang, factual lang, Ambassador Lacanlao. So, you were there to oversee. Yes. When you say there, you were in Villamor. The airport. Okay. The airport. Then, did you accompany them on the plane? Yes, Yes. Mr. Senator. And then, did you stay in the Netherlands? Yes, I stayed there for 2 days. Okay. And
hindi mo alam na dadalhin siya doon. Hindi po, can I make a clarification? That time, nung Pwede ko lang itanong isang hirit lang. Wala ka sa listahan na binigay ni General Alcantara yung mga nabigyan ng diffusion notice, ano? Wala ka doon sa listahan ng NBI, Chief PNP, wala ka doon sa Pero nakarating ka ng dahig. Wala siyang alam. Hindi siya na-inform. Pero nakarating siya sa dahig. Bakit kaya? Paano kaya? listahan. Paano man nalaman? I was informed informally by Executive Director Alcantara. Informally. Binulungan ka, kalbo. Sabi niya, oy, kalbo, mag-oversee ka ha, kalbo. So, hindi formal yung communication. Wala. Tinahi nyo na yan, no? Formally. Apo. So you were also there informally. You had no Kung hindi ka na-inform na formally, na formal, o informal ka doon, na na-inform, so informal ka din doon. So anong ginagawa mo at nakarating ka ba sa dahig, kalbo? formal function at the Villamor or the airport sites? I was there to oversee, ma'am, lang the PCTC. Hanggang PCTC lang po ako. Yun lang po yung aking... Can I clarify that? So, Yes. sabi mo kanina, you were there to oversee. I'll clarify what oversee means. But sabi mo, hindi mo alam na dadalhin siya sa Hague. Pero yet, sumakay ka ng aeroplano, sumama ka, you stayed in the Hague 2 days. Yes. And sabi mo, hindi ka alis, nandun ka lang. Okay, Mr. Can I Yes. Wag na magpaliwanag, kalbo. Huling-huli ka na. explain, Mr. Senator? That time ho kasi, the members or the staff of the Interpol NCV Manila, wala hong available na mga kasamahan natin doon na may passport na ready. So, I volunteered, Mr. Senator. Ay, nag-volunteer. Ang galing. Ganun pala yun? Pwede pala yun? Guys, ako na. Ako na sasakay sa aeroplano. Kahit saan nyo padalhin yan. Kahit sa impyerno nyo padalhin, sasama ako. Hindi mo alam kung saan papunta yung aeroplano pero sumakay ka. At magically, ikaw lang yung may passport. Ang galing, no? Bakit ka may passport? I just want to make clear. Magsiserve So, lang if you- kayo ng diffusion? May dala ka pang passport? Yun na nga. Yun na nga ang sinasabi ko. Magpaliwanag ka, kalbo. Hindi po. Hindi So, po. kasi sabi mo lang yung iba walang passport, ikaw lang yung may passport, may visa, Opo. kaya alam mo na itatangay sa ibang Hindi bansa. po. May visa na din? Or baka special visa to? May visa na din. Yung passport po, nasa sasakyan ko lang parati eh. So, kagagaling ko lang po kasi ng Geneva. Kakauwi ko lang ho ng Geneva that time. So, kaya ho yung passport ko, nasa sasakyan ko lang. Hindi pa ho ako nakakapag-unload. I-check nyo nga yung nito, schedule nito. Kung totoong kararating lang galing Geneva. Kararating lang ha. Big sabihin, dumiretso ka dun ha. Hindi ka pa umuwi, hindi ka pa pumunta ng opisina mo, hindi ka pa umuwi. Wala. Kararating mo lang, diretso ka dun. Kasi kaya nandun pa yung passport mo. Sinungaling. Okay. I was gonna ask that na kung hindi mo alam na dadalhin doon, pero sumama kayo sa 2 days, tapos may passport ka, but nasa kotse mo passport, okay. But you volunteered to accompany, why? To accompany the former president. Because Why? Bakit? Ba't ikaw? Ba't hindi pwedeng iba? Ba't ikaw? kailangan, what was the reason? Sabi mo, yung mga kasamahan mo, walang passport. Hindi po, wala po akong sinabing kasamahan ko walang passport. Sorry. Ang wala pong passport that time, yung mga PCTC Okay. members, ma'am, na So wala nga, passport yung mga kasamahan mo. Di ba nga, special envoy, kasama mo nga yung PCTC, di ba? Ang kakasabi mo lang din. So yung mga kasama mo, walang passport. Sinungaling. supposed to be sasama din that time. Wala hong silang available noon. So were you appointed representative of the PCTC? yes. Were you appointed representative of the Interpol in the Philippines? That time, I was appointed, yes. Who appointed you? The PCTC, Your So Honor. can the on that day, So na-appoint siya na representative ng PCTC, Pilipinas. Okay? Yes, sir. so can the ibuin natin kayo lang mga militar at police nakakaintindi ng 3-4 na letra eh. Yung Philippine Center for Transnational Crime. Sir, can you appoint the representative ng Interpol on the spot? Kasama sa powers. Tingnan nyo. Oh. Tingnan nyo. Sa Ilocano to, Liday Songgo. Yun, if I check with Interpol, so kung today pwedeng ako representative ng Interpol? Para pong hindi yata kasama sa function ko yun. Well, Oh. So naghuli si Kalbo. Inappoint daw siya eh. Pero hindi naman daw kasama yung function na yung pag-a-appointing.
May nagsisinungaling. Kakasabi lang ho ni Ambassador, kayo daw nag-appoint sa kanya. Yun po sabi niya. So, but you're saying Yun po sabi niya eh. it's Ito not. nga maintindihan. So hindi niyo po no no Pagdating ko na rin no no. po, kasi he Yeah. is a competent authority. Yeah, no no, let's Tama- you're tama po. under oath, sir. Oh. You're Did under you oath. or did you not appoint him as The good ambassador representative? is a competent authority to represent us. But you Yes. did not appoint him. Hindi question if he's a Ako appointing competent. authority. Hindi You're ka not appointing appointing, authority. okay. Klaro So, sino nag-appoint sa kanya? Sino nag-volunteer nga lang daw siya. In-appoint niya yung sarili niya. Kagitartado, kalbo! Ano po yun? Executive Order 265. Saan sa buong Executive Order na nagtatakda na magkaroon ng special envoy, sinasabi na meron kang papel para mag-oversee? Wala kasi akong mabasa Hindi po. katulad ni Senator Cayetano eh. Oo, hindi pa pala rin trabaho mo ang mag-oversee. Hindi rin trabaho mo. Walang nagsasabi, walang executive order. Matandong ka. Madam Chair, yun nga po yung relasyon ho namin ng OSETC at PCTC, sila yung aming Secretariat and Eh, Operational. sekretarya lang ninyo, siya pa ang appointing ninyo. Hindi Parang po. Parang si Yusek. Siya na yung boss dun. Parang si Yusek Castro, no? Kasi si sino ba yun? Si Ruiz, hindi na makagilap. Wala na eh. Pagkatapos niya mag-drum, wala na. Parang mas powerful pa yung undersecretary niya. Parang ganito, oh. Secretary nila ang nag-appoint sa kanila. Paliwanag mo, kalbo! ang gulo. Hindi po, Boss ba ninyo yan or utusan? Hindi po, clear ko lang ho. Gagi naman yung boss mo ba? Utosan? Kasi that time, wala hong available na members ng PCTC anang may passport noon. So, kaya ho sinabi ko kanina, I volunteered para ho i-accompany ang former president in behalf of the PCTC. Okay, ma'am, So on behalf of PCTC, maliwanag yan ha? can I clarify? I'm not going into the supervision, your appointment as special envoy because depende sa presidente, pwedeng iba, di ba? Kahit presidential advisor, if the president has special advisor on justice, then it's between the president, Secretary Remulla, etc. Ang focus ko doon sa ikaw ang representative ng Interpol. Kasi sabi mo, yes, ang sabi po ni Secretary Alcantara, hindi kanya in-appoint. So, sino nag-appoint sa'yo bilang representative ng Interpol? Sarili niya. Kasi nag-volunteer nga daw. Nirepresent ko po ang Yeah, PCTC. May I clarify, Yeah, go ahead, Mr. sir. Senator. Kasi Oo. Sino yon? Si Boying. Ba't ka sumisingit? Tapos sasabihin na naman ni Yusek Claire Castro, hindi ka pinagsasalita. Pinapasingit ka. Ba't ikaw nagpapaliwanag? Ikaw ba'y tinatanong? Call a friend. traditionally, ang executive director is also the envoy. Ngayon, pinaghiwalay po yung posisyon. Yung ginawa po ng ano, Teka lang. 2 beses binanggit na hindi, na ano okay. Wala naman. ng Malacanang, hiniwalay po yung posisyon ng special envoy at ng executive director. Pero dati ho, isa lang yan. Yeah. But lihis doon, Sec, sabi kasi ni Ambassador, siya daw ang representative ng Interpol that PTS, day PTS. ng Pilipinas. Yung pagpaalis mo ng pagpunta ho ng ano ng The Hague, siya po yung representative talaga ng Interpol. Kasi siya lang ho yung may connection sa PCTC. But I was asking, who appointed him representative of Interpol? Ano ho yan? Kasama ho yan sa kanyang appointment. But Hindi. Kakasabi lang na-appoint at that day. Tapos kasama na sa kanyang appointment, hindi. Sinungaling. he said before that day, hindi siya ang representative ng Interpol. Pero Correct. Hindi siyang representative ng Interpol. Tapos ngayon, sasabihin mo kasama sa appointment niya yon? Aba, boying. no ito kasi yung overseeing function niya, oversight function, is, kasi parang may oversight po siya sa PCTC. I think that they took it from there. Na siya po, siya You think? Pagpalabas ka ng dokumento na yun ang sinasabi, boying! rin po yung responsible for the PCTC. Wala rin sa executive Kasi order. nga ano ho yan eh. So- Sabi ko nga, so when- magkasama ho dati ang posisyon ng executive director tsaka envoy. Si General Alcantara used to be the special envoy and executive director. And then the representative ng Interpol. Oh, ng Interpol. And exercising oversight powers. Bago lang yun. Yeah, Bago lang yun Parang, teka lang, bago lang yun Nandito ako sa gobyerno, tagal-tagal ko na dito sa gobyerno, ba't bago lang yun Kailan ginawa yan?
Dati ho, isang tao lang nga eh. Wala eh. Ginawa Wala na sa ho dalawa. Executive Order 265. Parang above and beyond na sa... No, special ho yan. Madam Chair, if I may. Ma'am, just to But point. the executive has the power when to he do that. when you signed dito sa ICC, you were signing as what? As the Interpol and Interpol NCB Manila representative. Dito na naman siya mahuhulog, guys. Dito na naman. Ang nakalagay po dito, you're signing as in behalf of the Republic of the Philippines, not as Interpol. Kasi po nung that time, yung representative ng ICC na kausap ko, nakaprint na po yung Yes. Ay, oo nga, oh. Yan, oh. For the government of the Republic of the Philippines. So, nire-represent niya yung Pilipinas. Tapos, sabi niya, na-appoint daw siya, imaginary na-appoint, at sabi ni Boying na kasama dun sa appointment niya, na siya daw ay representative ng Interpol. La, ang gulo. Patay tayo dyan. So, government. So, sir, but it are you a was- college graduate? Yes, sir. No. Any college graduate, pag pinapirma ka tapos mali, kahit printed, you'd cross it out. Then you would put. So pag nakalagay doon, Alang Cayetano, congressman, pipirma ko o i-cross out ko yung congressman, lalagay ko senator. Kung nakalagay doon, Alang Cayetano, single, may asawa na ako. Hindi ako papagalitan ng asawa ko. Kung hindi ko i-cross out, lalagay ko doon na ano. Di ba? So wag tayong magpilosopohan dito. Pilosopo kasi kalbo. Huwag kang pilosopo, kalbo. So why did you sign in behalf of the Philippine government if you weren't representing the government and you were representing Interpol? Correct. Dito pa lang. Dito pa lang. Sinungaling ka na talaga. Halata. Bistadong sinungaling ka ng kalbo. Medyo mataas na ho kasi yung ano noon pagod na din kami. Ay. Dahil pagod na kayo? Putragis naman, mapapamura ako dito eh. Yung kinaladkad nyo papuntang Dahig, galing yun ng flight, galing Hong Kong. Dire-diretso yun. Nagrekla. Putragis naman yung rason na yan. Pagod na. Paano kung President of the Philippines yung nakalagay dyan? Pinirmahan mo. Tapos sabihin mo, okay lang kasi pagod na ako. Okay na yon? Bobo! Sinungaling. Tapos ang request ng ICC staff that time, Request ng ICC staff. Aba, kala ko ba wala kayong walang coordination ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC? Never nag-coordinate. Kasi nakikipag-coordinate lang, lang, sa Interpol lang kayo sumasagot. Sa Interpol lang kayo nananagot. Sa Interpol lang kayo sumusunod kasi galing sa Interpol. Pinadala galing sa Interpol. Tapos may request yung staff ng ICC. Wow. Booking ka na naman dito. Nilaglag mo na naman. Nilaglag mo na naman si Bangag. that time nagre-request sila na kunin na ng medical team. Hindi ho kasi ma-perform yung medical assistance to the former president eh. Yun Kung ano? yung dahilan yan. Ang dahilan, pagod kayo. Ang dahilan pagod kayo. Yung naman. Po, nagkakagulo na din ho nun. Ay, dahil nagkakagulo, pagod kayo at nagkakagulo, okay na yon? Palusot na yon? Sinungaling. Mataas na din po yung sitwasyon. Pakisabi ng totoo. Opo. We are all under oath. Yes, ma'am. Ang mataas na Paliwanag mong maigi. Representative ka ba ng Pilipinas or representative ng Interpol? Pipili ka lang. Nirepresent ko po ang Interpol NCB Manila. Oo, Interpol NCB Manila, pero nakapirma ka dyan, tanga. Ayan for the government of the Republic of the Philippines. Itong form kasi na itong pagkakaintindi ko, ito yung parang mga checklist eh. Checklist galing sa ICC kung nasunod ba yung basic human right ng inaaresto para hindi sila mabutasan doon. Pero ito, minekos-mekos. Talagang sobrang mekos to, guys. Mamaya, tingnan natin. Kasi talagang minekos niya to eh. Para lang lumusot na. Para lang masabing nakakomply na sila. Pinag-check nila kung ano ang hindi dapat i-check. Pinag-a-answeran nila ng yes kahit wala pang nangyaring nire-request doon sa form na dapat ito yung gawin nyo. Chinek na nila. Yes na. Para Para okay na. Parang clearance to eh. Ito yung hinihingi ng ICC sa kanila para maprotektahan at kung talagang masigurado na nasunod yung basic human right o yung human right ni PRRD. Pero itong mga gagong to, talagang tinarantado nila. Ay, nagsalita ako ng gago. Sabi ni Claire Castro
Ano daw, fake news daw pag nagsalita ka ng gago. Bobo! So mali itong papel na to. Ah, Sabihin mo sa akin. Yun hong... Kasi nag-iiba. Isa sinungaling, po, isa totoo. Yun hong Isang sinungaling, isang totoo. clear ho sa Ma'am, ICC. Pwede ko linawin lang. Huwag kang sumabat. Ba't sumasabat ka, boying? Ikaw ba tinatanong? Ikaw ba yung pumirma dyan? Hayop ka. Tignan mo nga. Paalam mo ba yung nandyan? Taraktado ka. Sabat ka ng sabat, animal ka eh. Hindi, siguro hayaan muna natin. Pahiya, bobo. Oh, hindi ka pinagbigyan ngayon, edi pahiya ka. Hindi mo na iligtas ngayon yan. Patay tayo dyan. Hayaan natin na ipaliwanag. Alam naman niya eh. Alam ho kasi ng malinaw ho sa pag-uusap namin ng ICC staff na I represent the Interpol NCB Manila. Oh. O, ba't ka na yun naman pala, ba't ka pumirma dyan na for the Republic of the Philippines? Pero hindi maliwanag dito sa nakasulat. Government of the Republic of the Philippines. Oh, tama. It's part of the government, ma'am. Oo, hindi pa nire-recognize yung putang inang yan. Papamura ako sa yung hayop ka. It's part of the Republic of the Philippines ka, pero ang nire-represent niya yung Interpol. Bobo naman to. Sumasabat talaga tong animal na to eh. I'm sorry. I'm sorry, bobo, gago. Wala kang respeto. Kasi hindi mo na mailusot eh, hindi mo na matulungan eh, kaya sumasabat ka na lang dyan eh. Hindi, Interpol eh. Sabi Kaka-high blood kang animal ka eh. niya, nandun siya bilang Interpol eh. Tama! Ma'am, Madam Chair, yung Interpol po kasi, the Interpol NCB Manila, it's under the Philippine government. Sorry, Mama. Kasi if that's your interpretation, then the government cooperated with ICC. Correct! 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 Correct pa rin! Correct pa rin! Balik natin yun na. Ang ganda nun. Ang ganda nun. The Interpol NCB Manila, it's under the Philippine government. Oh. Sorry, Mama. Kasi if that's your interpretation, then the government cooperated with ICC. Correct. 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 So nabibisto kayong mga hayop kayo. Diyan pa lang, bistado na naman kayong mga hayop kayo na nagipag-cooperate kayo sa ICC. Kala ko ba walang jurisdiction na ngayon ng ICC? Kaya Interpol lang ginagamit ninyo. Bistado kayong mga hayop kayo eh. In the surrender. No, I'm not trying to trap you. I'm trying to understand. Kasi nga, when you do something, you can do it in different capacities. So, international organization, yun. So, for example, Sarah here was the regional director for the International Organization on Migration, but she's a Filipino. Now, if she was special envoy nun, she has to say which one. Kasi one Correct. Isa lang dapat. Hindi pwedeng dalawa. is a UN body, or at least a UN-recognized organization. The other one is Philippine government. So, di ba, hindi pwedeng you're signing. Ang problema kasi yung sabi mo, malinaw sa ICC at malinaw sa akin, Interpol. Pero ang pirma mo, in behalf of the government. Kasi ang masusunod yung dokumentong pinirma mo, hindi yung intention nyo eh. Di ba? So kung ang sabi natin, listo, naintindihan ko, pinirmahan natin sale. O pagdating sa korte, anong unang impression mo? It's a sale. Opo. Because yun ang pinirmahan nyo. Di ba? So kaya nga pagdating dito, there are many other questions like yung sinabi ko sa inyo yung number 8, which is, did the person receive legal assistance during national proceeding? Ikaw nagsabing he received legal assistance during national proceeding. What was that proceeding? No, Your Honor, Mr. Ambassador, Senator. ang dami-dami mong pinirmahan dito tungkol Tama yan. Ipapakita yung mga katarantaduhang ginawa. sa doktor, tungkol sa immediate family, tungkol sa legal counsel. Lahat to sinang-ayunan mo. Lahat ito hindi totoo. Hindi po. Kasi ganito. pagod na po kayo. Hindi po. Kung maaari ho ma-explain ko. Una ho, yung tinatanong nyo regarding ho dun sa... Kasi that time, I was waiting for the official certification from the Department of Justice. So medyo wala hong internet that time. So yung yan ho yung sinulat nila. Yun naman ang sinagot ko. So nung after few minutes, nag-request ako ng internet na print. Binigay ko sa ICC yung certification from the Department of Justice. Sino Kayo nagsulat sino niyan? nagsulat? Kaninong handwriting yan? Kasi parang naiba sa sulat mo. Correct. Ma'am, sa ICC, ma'am. Tapos pinirmahan mo na lang yung sinulat ng ICC. Pinakikita naman yan nung nagpapalitan kami ng... So sang-ayon kayo sa lahat ng sinulat? Opo, ma'am. Ganon. So, yun yung papel mo doon. Ano pa yung ginampanan mong papel? Kasi sabi mo, sinamahan mo si Presidente Duterte sa aeroplano. Pagkatapos, nung sinurrender mo na at yan ang pinirmahan mo bilang kinatawan ng ating pamahalaan, ano pa yung iba pang papel mo? Ano pang ginampanan Wala mong na po. papel? Wala na po, ma'am. Pero nagdalawang araw ka pa ron eh. Hindi po, ma'am. Nag-aantay kasi doon din kami sumakay sa same plane. Hindi, nag-shopping pa siguro yan. 2 araw, sayang naman yung biyahe, libre na eh. Pabalik po ng Pilipinas. Supinan nyo nga yung cellphone niyan, tingnan nyo yung mga picture niyan.
Baka nasa mall yan ng Netherlands. Madam Chair. Yes, Senator Bato, nagugulat lang ako, na-speechless ako. Dineliver ninyo sa ICC pero hindi ninyo alam? Paano hindi ninyo Hindi po, alam? alam po namin ma'am regarding dun sa ICC. Ang hindi ko po, balikan ko ho yung unang pag-uusap, kaya hindi alam. Nung unang pagdating sa airport, totally wala po akong alam nung pagdating ko sa airport. Sinungaling. Ba't ka pumunta dun? Pinapunta ka lang. Naiya. Sa NAIA. Opo. Madam Chair. Yes, Senator Bato. Pwede mo laman, Ambassador, kung kailan ka appoint as special envoy for transnational crime? July 2024, Mr. Senator. Alam ninyo, gusto ko lang tignan yung pinirmahan mo kasi maraming kabulastugan dito. Hindi ko Correct. Maraming kabulastugan dyan, guys. Sobra talaga. maintindihan. Yung number 8, kung maipakita sa screen. The date, time, and location of the appearance of the arrested person before the competent judicial authority. Ang sinagot mo, do not know. Paano hindi mo alam? Samantalang nandun ka sa airport na hanggang sa Villamor, hanggang sinakay sa eroplano. Correct. Hanggang dumating ng dahig, nandun. Tapos ganyan yung sagot mo. The time and location of the appearance of the arrested person before the competent National Judicial Authority, do not know, hindi niya alam. Hindi niya alam kung anong oras, anong araw, saan nag-appear si Pangulong Duterte sa isang competent National Judicial Authority. Butas ka dyan, kalbo. Bakit hindi mo alam? Hindi po, yung number 8 po, I'm that time, kagaya ho ng sinabi ko kanina, I'm just waiting for the certification from Department of Justice. Yung certification dumating pa ng March 12 March 12, Hindi po. yes, March 12 pa yun. Isa pa yun. Na dumating po on the same day, siguro, Hindi. March 12 pa nung the same day. 11 nilipad si Pangulong Duterte. So hinihintay mo. Pero at ito, yung certificate, natanggap mo. Pero March 12 yung date, tanga. 10 minutes. Pwede niyo pakita sa amin kasi yung certification na binigay ng DOJ sa amin, March March 12 12. na nakasulat. Yun po yung certification na binigay ko po. Yung Oo, wag kang mag-quotes. Ba't may nagkukuts dyan? date lang po, siguro kasi that was March 11. Kalbo, sabihin mong nagkamali, typo error. Pero yung... Date, time, and location. Opo, yung certification ho na yon na-send ho sa akin nung nandun kami mismo, nasa eroplano pa, na Nasa aeroplano pa, so March 11 pa yun. ang paglapag ho namin sa Hague. At sinabi dito, before the competent National Judicial Authority. So, ibig sabihin, Pilipino. Correct. O, ito, lamunin mo to, Claire Castro. Yung fake news mo, hindi mo pa inaamin, hindi mo pa kinukurek, ha? Nadadalhin sa local court doon sa Netherlands, ha? Lamunin mo to. Husgadong Pilipino, tama ba? Judicial Authority. Hindi mo rin alam? Kasi sabi dito, do not know Ayun po, yun po yung sinagot ko kasi I was waiting that time. paano hindi mo alam? Paano nagkaroon pala ng clearance kung yung mismong representative ng Interpol na pumirma para sa gobyerno din ng Pilipinas, hindi pala niya alam kung napunta na sa competent National Judicial Authority yung arestado o hindi. Paano nagkaroon ng clearance? Dapat yes yan eh. Diba? Dapat yung checklist na yan, i-check lahat yan, gagawin yan. Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong husgado, hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing do not know? Nandun ka, nakababad ka, hanggang sa Hague, nandun ka eh. Ma'am, that time, na nandun po yung mga abogado niya. In fact, 3 po yung abogado. Hindi, walang abogadong sinasabi sa number 8 na pinirmahan mo before the... Wala. O, sige, high blood. Wala. May abogado ba dyan? National Judicial Authority ang ano dyan eh. Competent National Judicial Authority. Ang sinabi mo, hindi mo alam. So, yun ho kasing certification, yung details, nandun po sa DOJ certification. Sinungaling. Yun ho yung inaantay. So magkaiba. Magkaiba yung certificate tsaka to. Saan ba ibabase yung certificate? Hindi ba dito? Ko that time. Medyo nagkaroon lang ho ng delay nung sa pagpasok kasi sa problema ho sa internet. Ano? Kailan dumating yung DOJ certification? On the same day po, nung nasa aeroplano before? kami. Iyan po, after po ng sign, kasi hindi ho December makapasok. 12 ha, ang nakadate. Parang nagugulat ako. March. Opo. Natataranta ako, nagugulat. Hindi po ma'am, Madam Chair, pumasok po yung certification on the same day, medyo nagkaroon lang. Hindi, March 12 ang nakasabi. Paano
March 12 nga, paano milulusot yan? Sabihin mo typo error na lang. Mo natanggap. Excuse me, yung nagko-coach, ah, nahihirapan po kami. Ma'am, Yan kasi, may pa-coach-coach. Ano yan? Call a friend? the best, I think the best person to answer that would be Oo, ayan na naman si Boying. Sabat na naman ang putang inang hayop na yan. Sigurado po the kayo. person who issued the certification is here. Huwag kang sumabat. Hindi ikaw ang kausap. I think Prosecutor Fadulion, we're referring to the same certification of March 12. Is that correct? That is correct, Madam Chair. And it was sent to Ambassador Lacanilao when and where? If I may just be allowed to explain, ma'am, the certification that is in the possession of the committee chair is a certification which indicated that the arrest was made on March 12, 2025. Oh, This certification was issued the day after the arrest. This would be March 12 also, 2025. oh. So are you saying may mas maaga pang certification? There Na Patay tayo dyan. Sige, Mekos. Huling-huli na kayong mga hayop kayo. siya lang ang nakakaalam? No, ma'am. This certification was the one which was prepared as per instructions to me by the OIC Secretary of Justice because it was needed by Ambassador Lacanilao the moment that he reaches The Hague. So this was prepared on that day, and if I may point, That day being March 12. March 12. March 12. So hindi pa rin tumutugma yung oras. Yes, ma'am, may konti hong inadvertence dito kasi Oh. the date March 12 here refers to the time of the arrest when in fact the arrest was actually March 11, March 11, Oh, paano yan? March 11, 2025 at approximately So hinabol lang 11:44. ninyo yung certification after the fact? No, ma'am. This was the first certification that was issued because this was the one that was needed by Ambassador Lacanilao. We So March 12 yan eh. corrected this after you pointed it out that when we reviewed it again and we saw that the date indicated for the arrest was March 12 instead of March 11. And Ambassador Lacanilao received it on March 12, March 11, in Villamor, in Dubai, in The Hague. As Saan far as I know, Madam Chair, the certification that I prepared on March 12 was forwarded to the Office of Undersecretary T, our OIC Secretary of Justice. It was he who made the arrangements for the transmittal to Ambassador Lacanilao. Thank you, Prosecutor. When did you send it to him and what did it say? we Because sent- we have no copies. We sent it, this certification was prepared in the afternoon of March 12, 2025, Oh, March 12 pa rin. and it was sent to... March 12. Yes, ma'am. Pero sinuko na si Pangulong Duterte ng mas maaga? March 11. He was actually transported. So walang certificate. Wala pang certificate. Anak ng palaka naman tong mga hayop na to. Wala pang certificate pero nilipad nila. Yan lang yung ibig sabihin. Around midnight, if I'm not mistaken, of March 11, ma'am. And Midnight of March 11. March 12 na yun pag midnight, pag 12:01 nang ilang segundo na lang pag alas 12 pag ganun ng na 12 na. I think they were in transit at this time. I'm not so sure. They were in transit at the time when this certification was sent to them. So March 12 ang nilagay nyo. So wala nga. Hindi, in transit na sila. So wala nga. Ayan o, in transit na sila nung ito ay nagawa. Pwede Gagi. ding isulat yan at bigyan kami ng kopya nung sinasabi mo o We ito can pa rin? Yes, I can furnish you a copy. Ito pa rin, yung March 12 pa rin? Yes, ma'am. Siya pa rin? Sinong siya pa Yung rin? sinasabi na yung aresto is March 12, not March 11? Yes, ma'am. Yan pa rin, yung mali-mali na yan? Yeah, ito pong pagkakamali nito which was eventually corrected po. Oh, mali-mali talaga. Which was eventually corrected kasi nga nasunog na kayo. Sunog na sunog kayo eh. Siguro nag-automatic yung ano guys. Yung nung nagtatype, nag-automatic yung date. Yung current date ang ano. Di ba pag nagtatype kang ganyan, tapos magganong ka na lang, may autocorrect na yung date. Nag-autocorrect yung ano dito. Nag-autocorrect yung pagtatype nila dito. Yung date na tinatype nila ito, ginagawa nila yung certificate na ito, doon, yun yung lumabas. So, correcto. Hindi to mali. Opo. Okay, we'll go back to that later. But Ambassador, when did you receive this? Nung yung time ho na pagdating namin ng Hague, dumating yung ICC representative, hindi ho kasi pumapasok mabuti yung messages namin with USEC-T dahil mahina ho yung net namin doon. But after 10 minutes na masign po nung Mahina yung net ninyo. Walang wifi yung eroplano. Mahina yung net ninyo. Kanina pagod. Ngayon net na naman.
Sinungaling. ma-answer yung number 8 question, nakuha ko na. So I immediately sent the copy to the ICC representative. Yung mali na March 12. Tama? Mali eh. Yung kopya pong galing sa Department of Justice that time. Pero walang nakasabi doon sa certification. Kahit tanggapin ko na nagkamali, nag-typo sa date. Ang problema, wala namang sinasabi that he was delivered to a competent judicial authority to which you Correct. signed. Sabi mo, talagang na-deliver to a national competent judicial authority. Pinirmahan mo competent national Ma'am. judicial authority. Ma'am, may I? Yes po. Wag, Boying na naman. Kasi kagaya ho na sinabi ni Justice Ascuna kanina, Oo. sa sistema kasi ng ICC, ang Sa sistema kasi ng ICC, mga hayop kayo. Akala ko ba wala ng Rome Statute? Kaya hindi na ginagamit yung Article 57. Hindi na kayo doon nga nagbase. RA 9851 na kayo nagbase. Ngayon naman, ayon kasi sa ICC, putang ina mo, Boying. prosecution po ay kasama sa korte. Is part of the court. Kaya yun po yung lumalabas kasi nga like the Prosecutor General is competent judicial authority in the understanding of the ICC. Secretary Remulla, it's very, very clear. Competent national judicial authority. There's Local. Local, Claire Castro, makinig ka. nothing mysterious or equivocal about the sentence. Yun nga ho yun eh. National po. Yun yung National, equivalent ibig sabihin kasi. Pilipino Yung po. equivalency po. Ang sinabi, Hindi po pwedeng equivalency. Sinasabi mo ba na mali na naman? Paano yung RA 9851? Paano yun? Doon mo, sabi ninyo, doon kayo na mismong nagbase ng batas. So, paano yun? Ang sinasabi doon, dalhin sa isang local court. Kalimutan mo ng ICC na yan, putang ina mo. Punta kayo sa R89851 na ginagawa niyong haligi ngayon. Di ba sabi doon, dalhin mo din sa local court. Ba't may pa-ICC ka na ngayon? Kala ko ba wala nang yung ICC, wala nang jurisdiction dyan. Ba't ganyan pa yung reasoning mo, Boying? Ang ina mo talaga. sabi siguro ng ICC sa kanya, Sabi siguro ng ICC sa kanya? Siguro? Wala ka pa pala doon. Ba't ka nagsasalita, wala ka pala doon? prosecutor, prosecutor certification, I don't really know their conversation. Hindi mo alam yung conversation nila, pero ikaw ang nagpapaliwanag, hayop ka. Ang kapal na pagmumukha mong hayop ka eh. But yun lumalabas kasi nga hindi naman tatanggapin ng ICC yan kung hindi na-issue ng prosecutor yan eh. Kasi under their system, ang prosecutor is part of the court. Wala tayong pakialam sa sistema nila. Parang nakakatuwa naman yung sagot na yan. Pero sige na lang. Nakakatawa, pero sige na lang. Ambassador Lacanilaw, number 10, did the arrested person receive legal assistance during national proceedings? Ito pa. Pinirmahan rin ninyo yan. He received legal assistance during national proceedings. Anong national proceedings ang tinutukoy ninyo? Yung pag-aresto. Hindi nga dinala sa husgado. Doon lang kayo sa airport, sabi ninyo. Ma'am, kaya ko yung sagot ko diyan ay I do not know. Kaya Hindi, walang do not know sa number 10. Sa number 10, sinabi mo, Huy! Comsec, lipat mo na, number 10. yes, he received legal assistance Okay. during national Okay, proceedings. legal assistance Baka naman kabulastugan Hindi, lahat ma'am. ito. Legal assistance kasi po that time ang pagkakaintindi ko kasi nandoon yung tatlong lawyers niya. No, palusot mo na lang yan, hayop ka. Wala. Palusot. Sinong tatlo? Former ES Mijaldea, his wife, and Attorney Delgra. Tingnan natin. Did the arrested person receive legal assistance during national proceeding? Kalbong sinungaling. Yan o, national proceeding. Kahit 1,000 pa yung abogado niya sarili doon, hindi yung national proceeding. He received legal assistance during, national proceedings? Tangang putang ina kayo talaga. Madam Chair, Legal assistance during national proceeding. May national proceedings ba doon sa Villamor? Na sinasakop yung tatlong abogadong sinasabi mo? Legal assistance and serving of warrant. Ang nakasabi dito, did the arrested person receive legal assistance? Basahin po ninyo, nandyan. During national proceedings. Oh. He received legal assistance during national proceedings. Ang sabi po ninyo. Service of warrant, ma'am. Ay po, tragis. National proceeding na yung service of warrant. National proceedings. Yes, ma'am. Yan Service ang of warrant, pagkaintindi mo. Yes, Senator Bato, please. ibig mong sabihin, you want to impress upon us that yung service of warrant is national proceedings? Yan yung gusto kong Ma'am, that's an explanation form kasi. Sir, Si Boying na naman.
Tang ina mong mumurahin ka talaga si dito, putang ina mo buying ka, sumasabat ka na naman. It's an extradition form. Ang lumalabas ho kasi rito, Oo, ba't tapos sasabihin ni Claire Castro na hindi pinapasagot. Tang ina nyo. case of first impression din po sa ICC na may nag-surrender po sa kanilang tao. Hindi pa ho nangyayari to eh. I think it's something that even the ICC Yes, yes, tama ka, sir, tama ka. didn't know how to react to it. Balikan ko lang yung nakasulat. Natanggal, nawala. Ibalik mo nga. Ibalik mo. O very clear man ito, Ambassador. Did the arrested person receive legal assistance during national proceeding? Ang sagot mo, he received legal assistance during national proceedings. So ibig mo sabihin, yung national proceedings na sasabi mo dito, yung pag-serve ng warrant? Serve ng warrant and also legal assistance kasi kasama ho niya yung 3 abogado niya. During sa kasalukuyan sa isang nasyonal na proceeding. Ano ba takalang proceeding? Putang ina, ginagago talaga tayo eh. Ang liwaliwanag dyan, oh. Sinungaling ka eh. Sinungaling ka. He received legal assistance during national proceedings. Putang ina mo, kaya pa nagkaroon ng korte doon sa ano, Villamor Air Base. Ay, Wow. ganon. Pati yung National- competent National Judicial Authority. Nando na din, sabi ni Claire Castro, doon sa interview niya kay doon sa ASEC, sila nga yung naging competent judicial authority. Ano, makinig kayo ditong mga hayop kayo ngayon. Tinatarantado nyo yung ano mga Pilipino eh. Basag na basag kayo ngayon dito, mga hayop kayo. Si General Torre na lang yon. Wala ho Kasi kasing sino form ba ano. Hindi si General Torre yun. Doon sa interview ni Castro, yung DOJ ang naging National Competent Authority. And then liwanag National kay Judicial competent Competent National Authority. Judicial Authority. Sino naman yun? Wala naman doon kundi pulis. Tama! Tama! Chair, may I? O, si Boying na naman. Ano ho kasi, yung lumalabas ho kasi rito, talagang even the ICC, Huwag ka nga pumunta sa ICC, putang ina mo. Ngayon, gamit kayo ng ICC. Nung mga nakaraan, ano sabi nyo, walang jurisdiction, wala tayong pakialam dyan, wala na hands off na tayo dyan, done deal na nga eh. Ngayon, ICC ka na ng ICC, putang ina ka. the form that they use is for extradition purposes. Makikita po naman judicial authority, kasi yun ho talaga experience nating lahat. This is the first time na may nag-surrender po sa kanila. Then they don't even know our domestic law. Kaya Nag-surrender sa kanila? First time na may nag-surrender sa kanila? Nag-surrender, kayo yung yung si PRRD ang nag-surrender sa inyo. Yun yung pinapalabas ninyo, kaya yung surrender ang ginagamit. Anong nag-surrender sa kanila? Tangina, mekos-mekos na talaga, wala na. po, this is a way to patch things up. Kaya nga nung nag-require ng certification, umubra po yung certification ng Department of Justice. Umubra kasi minekos nyo yung form mo. Minekos nyo yung form. Umubra kasi dinoktor nyo yung form. Ng Prosecutor General, kasi yun po yung understanding nila ng situation. Pero Understanding ninyo yan Wala na sa kanila yan, sa inyo yung form, yung understanding ninyo dyan. Kung ginamit nyo yung RA 9851, alam nyo yan. Nadadalhin mo sa national proceeding. Dadalhin mo sa local court. Di ba RA 9851 yung siya na ninyo? Grabe. Tarantaduhan. No, alam nyo, tuloy nyo na lang to sa tuloy nyo na lang panoorin. Hindi ko na kaya ang kasinungalingan ng mga hayop na to. Apakasinungaling mga hayop kayong karmahin, sana kayong mga putang ina kayo. Lumalabas yung katotohanan ng mga putang ina nyo eh.